Yan, good morning mga kadiwa. Meron ulit tayong ginagawa dito sa Griffin 180 natin kay Black Mamba. Malagatok na masyado yung manibela niya. So, napaunot natin na sira na yung ball bearing niya or yung tinatawag na knuckle bearing. Yan. So, gagawin natin ngayon, papalitan natin siya ng knuckle bearing. So, mapaplasin natin to. Tapos ito, tatanggalin natin. Ito pala yung mga proper tools natin. So, meron tayong hook wrench. Yan. 45 to 52. Tapos itong pangtanggal ng knuckle bearing 32 to 45. Okay? Depende na lang kung anong size nung ano mo. Yan. Tapos meron din tayong sliding hammer. Sliding hammer. Makabibay na sa isip niya. Sliding hammer yan. Tapos ganito pala yung nalagay natin na knuckle bearing natin or ball race. So yung unang ginamit natin dito, pangalawang palit na natin ito. Unang gamit natin dito pang Yamaha MIUI 125. Okay? Pero ngayon, ito na. Pakita natin. Santal brand. Yan. Mismong pang Griffin 180 na. Yan. Euro Griffin 180. Nakita niyo naman. So, ito try natin to para ma-check natin kung maganda yung, mas maganda yung performance niya. Kasi pang Griffin talaga. Ginawa talaga ito pang Griffin. So, ayan. Ito yung mga unang proseso na gagawin natin. Siyempre, maglalagay tayo ng kalso. Kasi tatanggalin din natin itong telescopic, yung front shock. Tatanggalin natin yung gulong. Tatanggalin natin dito, pati itong sa may ulo niya. Okay? Maraming proseso to. Manood kayo para malaman nyo kung kayo pagawa. Dalawang Phillips screw lang para matanggal natin itong V. V fairings ang tawag dito. Pag nabuksan mo na yan, luluwagan natin to. Yung nut niya. Ito yung makikita nyo, nandito yung computer box niya. At saka yung module ng alarm. At itong ignition. Yan, mga hindi pwedeng mabasa yung parts na yan. Pagkatanggal natin yung V-bearings, ang unang gagawin natin ay luluwagan natin itong bolt na to. So, para maluwagan natin yan mga ka-DIY, iiwas natin to. Luwagan to. Tanggal natin itong mga wire. Kasi hindi kakasya yung tools natin. Yan, itong size 12. Yan, so 13 to. 10 po yung mga ka-DIY. Gagamitin nating socket. So, kailangan mong merong extension bar para magawa mo yan. Saan? Pwede naman natin na higpitan lang yan. Ito. Para makuha pa natin. Kasi ito, para malaman mo kung malagatok na yun, magalaw na. Yan. Buhatin natin to. Tak, tak, tak. Gumagano niya. Yan o. Palinig na. Ayan, size 14. Kontrahan nyo yung nut. Tapos, luwagan natin. Ikuha talaga nila, tinatanggal pa nila to. Yung dip-dip dito. Natanggal nila. Pero sa atin, shortcut na. Yan. Pag natanggal nyo na yung nut, dahan-dahan yung tanggalin to. Okay. Pagka nalaglag. Pagbabalik sa rin ito mamaya, ganyan pa rin yung ayos dito. Dapat itong butas nasa baba. Yan, ito yung sinasabi ko mga kadayo. Iingatan yung malaglag. So kung ganito yung tinanggal, yung itsura niya, ganyan din na ibabalik. Kasi ito may para dito na cable, wire, meron din dito. Yan, so pag natanggal nyo na yan, pwede nyo na itong iiwas. Ingatan nyo lang yung mga kable. Yan. Yun o. Iangat nyo lang. Kukontra talaga itong mga kable. Kasi iba, ginagawa nila, tinatanggal pa nila yung kable para matanggal nila ng buto. Pero sa atin, hindi na. Yun. Tanggal natin. So, ang gagawin natin na next. Ito. Dito. Maganyan natin siya. Lalagay. Pwede nyo lagyan ng basahan dito para hindi magasgasan. Dito natin lalagay sa harapan. Yan. So, yung next process natin, pagkatapos natin matanggal tong ulo niya, ito, tanggalin natin itong mga nakalagay dito sa front shock. Ilagay natin yung caliper.
Yan, ingatan nyo lang tong cable sensor, yung speed sensor. Iwas nyo. Yung pagtatanggal natin, alin. Yan. Yan, so pag natanggal niya, iwas nyo lang to. Speed sensor natin yun na makasigas to. May magnetic kasi to. Yan o. Sa kabilang, ano naman, bolt. Para sa pindot. Yan. So sa mga nagtatanong, naka-extension fender po tayo. Pang Aerox B2. Yung link kung saan ko nabiling store, nilagay ko na lang po sa description below sa comment section, sa Facebook page at sa YouTube channel natin. So pakicheck na lang po, meron din tayong separate videos nito kung paano tayo nagkabit. Okay? Tapos nagpalit na rin tayo ng carbon. Check nyo na rin din. Lalagay ko na rin para sa gusto magpalit ng carbon. Pag natanggalan natin itong mga nakakabit sa front shock. Yan. So, tanggalin natin yung gulong. Size 14 tayo. So, tanggalan natin tong nut. Okay na natin ng konti. Ilayin natin dito. Iyon, no? Tanggal na. Ganun lang po. Yan, so pag samasamahin nyo to para hindi mawala. Ito, abangan nyo to. Itong disc sensor, kung saan ito yung nire-reading ng speed sensor para gumana yung speedometer mo. Magpapalit tayo nito pang Aerox B2. Tapos, para maging accurate, almost accurate, same sa Aerox ang reading, mabawasan natin ang butas to. Edit natin to. May ipoport tayo dito. So, abangan nyo yun mga ka-DIY. Kasi yung sa atin kasi, kunwari tumatakbo ka ng 140, 150, magli-less ka ng 10 or 15. Mas accurate sa GPS. Pero yan, so tatanggalin na natin to. Ito yung next procedure natin or next step. Size 13, ito, itong bolt dito. Pero itong unahan, itong nasa ibabaw, size 14 yan, magkaiba. Okay, so kung malakas yung ano ninyo, kung medyo maluwag to, kung kaya nyo. Pero pag mahirap, yung mahaba, gagamitan natin siya ng socket. Unahin natin yung sa baba, size 13. Mas mapwersa kasi to. Yan. Paluwagan natin. Mas may pwersa. Yan, pwede mo nang kamayin. Or gamitan ng tools. Yung so ito yung original. Tapos ito yung binili ko. Natin. Kasi ibang klase to. Para may sagad mo to. Yun. Kasi pag mahaba ka po kasi to. Itong shock na to. So yan. Shoutout natin GBT Suspension, no? Front shock Gold Edition. Shoutout natin nag-sponsor. Maraming salamat sa nag-sponsor. Sana pati yung likod. So, yung link kung saan ko nabili to, original from GBT Taiwan, lagay ko na lang sa description, sa Facebook, sa comment box, at syempre sa YouTube channel natin. Nasa more 11 to 13,000 po ito. Hindi pa po kasama yung tipos. Pag kasama yung tipos, nasa 15,000 plus. Itong tipos. Papuntang gantaas. Front shock lang yan. So, angatin natin to. Yun. Yun. So, kailangan mo lang ibuka to ng konti. Ito yung lumulubog. Pagka wala ito, itong bakanting treat ito. Dito kasi yan. Para dito yan. Ganyan siya. Okay. So, hindi pwede yung ganito kasi masisira ito. So, yan. Fully adjustable. Pwede yung soft, medium, hard. I-adjust mo lang yan. Okay. May separate videos natin dito para kung paano i-adjust to. Kasi baka mali yung pihit mo. Clockwise tapos counterclockwise, plus minus. Tapa.
Bigat. Yan. Saglit lang tong sa baba eh. Kung sa taas ang medyo mahirap. Ito medyo mahaba talaga to. Yan. Bukas, malapit na. Yan. Ayun. Build up ng kalawang. Pinaipon yung tubig eh. Yes. So ito, hindi siya plug and play. Meron lang tayong tinabas dito. Para hindi siya umano dito. Masayad kasi ito. Masyado kasing mataba itong bolt na ginamit dito. Yung alip bolt na yan. So tinabasan ko rin to. Tapos dito. Kasi yan yung sumasayad. Yan lang naman. Tapos the rest. All goods. Yan yung next thing or next procedure na gagawin natin. Gagamit kayo yung mga deep socket na katulad nito pang universal. Para dito yan. Yan. Dito sa ibabaw. Deep socket para kumasya dito. Yan. Ngayon, paano pagka wala kayong gamit ng ganito? Ganito lang yung gagawin na. Yan. So itong spanner natin na 12 by 300 mm. So pwede rin itong gamitin pagka wala kayo nung deep socket. Philip. Kontrahan nyo to. Yan. Ayun o, lumuwag na. Yan, lumuwag na siya. So, ganun lang po. So, yan, tanggal na yan. So, ang pangalawang lulubagan natin, ito naman. Pinagamit to. Ito lang. Ito kasi mga kaidoy, pwede nyo lubagan to. Ito itong nut doon para maiwas nyo to. Kasi medyo mahirapan kayo dito. Ngayon, paano pag wala kayong ganyan? Simple lang po. Pwede kayong gumamit nito. Yan. Yun o. Ikot na. Ano lang po. Huwag na. Yan. Tanggalin nyo lang din. Hanggang sa matanggal natin to. Bababa yan. Yan. Pagka malapit na siyang matanggal kasi sa 3D niyan eh, tumataas din yan. Tanggalin niyo muna to. Yan. Bakit kumain nyo? Bumaba to agad oh, nahulog. Ito to. Kasi mababagsak to mahulog kaya dapat may nakaabang. Front tire ninyo. Okay. Ay, tulak nyo lang pataas ng ganyan para may ano natin. So yan. Hawakan nyo to. Yan, para hindi mo naglag. Yun. Tabi nyo. Tapos ito. Lalaglag na yan. Ito yung para sa bearing. Yan o. Yan. So dito tayo. Baba. Yan na. Dahan-dahan. Yun o. So ganito pa yung sura niyan. Yan, kinalawang na pala. Pero, buo pa rin yung mga bearing natin. Pinalawang lang. Lumuwag. Pero itong kalawang nito, kung gusto mo pang, ayaw mo pang magpalit, pwede mong linisan yan. Gasa mo ng gasolina, tapos i-grease mo. Dapat yung high-team, ganitong kulay. Lithium. Ganun po ang pagtanggal itong tipos mga kadewe. So yan, Phyto brand. Phyto brand na, ito yung code niya. Ayan. 7787705. Huh? Ito pala yung code niya. Yan, medyo may kahirapang tanggalin talaga yan. So may proper tools tayo niyan para matanggal yan. Sliding hammer. Ang purpose nito, siya magtatanggal dito. Pero kung wala kang ganito, kung may mahaba kang mga bakal, tulad dito, or Philips, kung sa mahabang bakal na kapasya, dito, doon may papadaan sa silong, pataas, pupukpukin mo, martilyo, pataas para umangat. Pero dito sa atin, sa proper tools, ito yung gamit natin, magtanggal ng ball race to knuckle bearing, ganyan lang yan. Yan. Ito yung mag-aangat dito.
So, pwede nyo i-adjust yan para lumuwag at sumikip. So, yan. Lagay natin dyan. Tapos, adjust natin. Yan. Para makuha niya. Ayan. Slide mo siyang pataas. Pangat. Unti-unti. Hanggang sa sumama yan. Pero ito, higpitan mo muna. Yung alin. Yan. May katigasan talaga yan. Yun. Nakita nyo? Yan ang proper tools. Para dyan. Mabilis ang trabaho. Okay? Wala ka masisira dyan kasi ito para dyan talaga yan. Yan. So, dito, pababa naman. Same procedure. Pababa lang to. Uy. Okay. So, tanggalin na natin to. Linisan na rin natin. Kabila rin. Yan. So, kung anong gusto ninyo. Yan. So, tanggalan natin. Yung diba? Lagyan natin to, lilinisan natin bago natin lagyan ng grasa. Yan o. Pang Griffin, Euro Griffin 180, Santal brand. Yun, magkaiba ng sukat yan. So hindi mo rin yan may papasok pagka mali. Ngayon natin ipasok to. Lalagyan natin ng grasa to. So dito yung ibabaw, ayan. Ayan siya. So una natin ipapasok to doon. Wala pang grasa oh. So ang gamit natin grasa yan. Lithium yan. Multifunctional grease, general type. Pero lithium. High temp. So yan, nalinisan na rin natin to ng maayos. Ito naman sa paglalagay nitong ball race sa baba ng knuckle bearing. Yung maluwag, sukatin nyo muna. Yan, pagka hindi siya kumasya ng sakto, yan yung para sa baba. Ito kasi, yan, yung ganyan, kaluwag, para sa taas yan. Para dito yan. Hindi pwede mapagbaliktaran to kasi may wiggle yan. Okay? So, dapat yung masikip, dapat kasi ito 0-0 gap. Ganyan talaga siya. Pipilit mo yan. So, ito naman dito. Yan, pipilit mo rin yan, ipapasok dito, ilalapat. So, kailangan natin ipilit to. Lagyan muna natin ng grasa. So, yan. Ito yung luma niya. Gagawin natin para hindi masira to. Ito yung lalagay natin. Lalapat natin. Patong mong ganyan. Tapos, ito yung pupupukin natin. Hanggang sa pumasok siya, sagad. Pantay-pantayin nyo. Yun. Lapat na. Dito na lang. Yun, no? Okay na yan. Lumabas na yung grasa eh. Lapat na yan. Yan. Iniikutan ko lang. So, ganyan yung gagawin nyo para di masira. Dito naman, sa taas. Pasok natin tong isa. Yun, lagay muna natin ng grasa. Para ma-smooth yung pasok niya. Pwede naman na ito lang. Pero mas maganda, ito na lang. Silapat yan. Tapos dito, para di masira. Yan, lapit na. Sukatin nyo kung tama yung ano niya. Gap. Tapos check nyo sa taas kung may allowance. Kung malaki pa yung agwat niya, diin mo pa.
Pero pagka wala ng gap, yung kunti na lang, pwede na yan. Yan, so okay na yan. So, okay. Itong paglalagay ng bearing na to, hindi pwedeng ganyan yan kasi hindi magkakasya. So, dapat ganyan yan. Ganyan din yung itsura niyan. Yan, kapatong. Kapatong siya dito. I-testing lang natin to. Ganun, ganun. Kung sasagad na, ayun. Quality. Yan, so pagka nailagay na natin to, next na gagawin natin, lalagay natin yung sa taas. Hindi pa pwede ito kasi kailangan na ipilit din natin yung sa taas. So, ito yan. Yan. Tara. Ganyan. Pinasok natin. Yun. Hindi ganun pa dami. Ganyan. Mapaon din natin to. Yan, so lagyan na natin yung tipo. Babaw. Next thing, ito na. Gagrasahan na natin ito para may lagay na natin. Damihan nyo lang. Siyempre, matagal nyo na naman ito na ma-maintenance. Para mas madami, mas maganda. Yan. Kakabit na natin ito. Yun, oh. Tapos dito, ang gagawin mo na ay hawakan mo to. Na dapat may maghahawak nito. So ito yung pagkasunod-sunod niyan. Tapos ito nakaabang na yan dapat. Pagka mag-isa mo lang, kasi dapat dalawa kayo dito pagka may maghahawak ng tipos. Lalagyan pa natin ng grasa yan. Yan, pagka nalagyan natin ng grasa, saka may pasok. Yan. Dapat. Ngayon, sunod mo to. Yan, para hindi na malaglag. Hindi na ito talaga yung grasa yun. Yung bitawan ito sa baba. Yan, pagka na-hand-tight ko na, hindi na malaglag. Ito. Pag hindi na malaglag to, after nyo ma-hand-tight yung sa ibabaw, pwede nyo nang bitawan. Tapos balik kayo dito. Lagyan naman natin to. So sa paglalagay nitong washer, may guide yan. Ito. So dito yan. Yan, oh. Guide niya. Kaya dyan mo siya lalagay. Para hindi umikot. Para hindi tumabingi yung tipos. Yan. May guide siya. Tapos ipitan mo na to. Ang tight lang muna. Higpitan na natin ang tools. So yan, higpitan natin to. Pero kung para mas mahigpitan nyo ito na mabuti na maayos, balik nyo yung gulong, front shock, lahat yan balik nyo. Pero pag ayaw nyo munang ibalik yun, pwede naman to na kontrahan nyo para hindi umikot. Yan, isagad nyo dito. Tapos ito, gamitin natin to para dito. Pasok natin. Ano? Diba? Tapos, higpitan natin. Kontra. Yan. Ikot yan. Dito, hindi naman yung pwedeng mahigpit na mahigpit kasi wala ng play. Magiging mabigat yung manibela mo. So, dapat yung sakto lang. Okay, yung binili natin, hook spanner, 4552.
Pero ito rin ang ginagamit ko na isa. Pwede rin sa shock ito. Sa rear shock. Kahit anong motor. Yan. Pwede rin yan. Oh. Tapos, higpitan mo na ng ganyan. So, ayan, mahigpit na yan mga ka-DIY. Diba? Para dyan yan. Halos parehas lang din sila ng sukat. Ito para sa rear shock. At saka sa mono shock. Pang-adjust dito. Sukat nito. Itong nut sa taas. Magaling natin. Sukatin natin. I-caliper natin. Yan. 32. Lagyan natin dyan. Yan, may butol siya, 32.6. Diba? Sukatin natin to. Ibang ano pala to, ito kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede na sana to, kaya lang yung ano naman niya, yung side niya, octagon naman to. Ito naman, hexagon kasi 6 lang to na side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito naman 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, hindi rin siya pwede. Oh, sayang. Pagka kukuha kayo ng dip socket para dito, sa nut na to, 32mm na hexagon sides. Huwag yung octagon. Mali yung nakuha ko mga ka-DIY. Pero 32mm siya. Okay? So, sayang to. Pero, kung ano, malikot yung pag-iisip nyo, pwede nyo namang import to para magkasya dito. Pagka hindi kayo mahinipin. Mula. Para magamit mo to. Yan, balik na natin. Sinukat ko lang para sa inyo, sa mga nagtatanong. Yan. So pagkahigpitan nyo to, yung saktuhan lang. So kaya sa mga nagpapapalit ng ball race or knuckle bearing, nagtataka sila, bagong palit naman pero bakit parang mag-iwang? Kasi nasobrahan ng higpit. So ayan, observation pa lang naman yan. Kung the long run, habang ginagamit mo yan, lumuluwag naman yan. Katabalan. Higpitan nyo na itong sa taas. Next thing na gagawin nyo, pwede nyo ikabit na to yung para dito sa nut tsaka bolt dito, or ito muna. So sa atin, ito muna ilalagay natin. Baka mamaya mapagbaliktaran nyo, ulitin nyo na naman. Dito dalawa lang, lagay ng finger. Kahit ganyan nyo yan, ikot yan. Yan, ganyan. Ay, walang problema. Yun o. May hangganan naman siya eh. Yun. Yun natin yung bolt. Cut na yan. Pakiramdaman nyo to ha. Huwag kayong higpit ang higpit. Mamaya, gusto na pala. JBT, baka naman. More than 6 months na. Okay na okay pa rin. Grabe, tigas. Yan. So, una muna pasok natin sa taas. Yun, para mas maganda, lagay nyo na rin to. Para tama yung tapat. Yun. Yun. Check natin. Yun, no? Pinuhan lang. Lagyan natin yung gulong. So yan, gamitan na natin ang torque wrench. May sukat. Yan. Pakiramdaman lang yan. Lumabas na. Ito, next thing. Ito na. Tabit na natin ito. Gulong.
Yan. Ayan. Ayan. So, pagka nagtatanggal kayo nito, huwag niyong pipindutin yung preno. Yun. Yan. Yan, kabit na natin lahat yung mga ano, yung tatanggal natin kanina. Yung process lang naman yan. Kung ano yung tornilyo para doon, yun ang kakabit ninyo. Kaya kilaba pa rin mga ulit. Yan. Lapit na matapos. Yan. So, ito na lang naman. Yung mga bolt lang naman dito. 4. Yan yan. Pag ganyan, pagka tumunog na, okay na yun. Yun. Ngayon, tapos na natin nakibat yung gulong tsaka fender. Ang gagawin naman natin, kabitin natin yung taas. Pasok muna natin ito. Yan. Shoot natin. Tapat na yung ano. So, tatapat natin yung butas. Kaya dapat yung gulong nakatapat din yun. Yun, no? Diba? Yan na. Dito naman, pagka ikakabit na natin to, itong butas na to maliit, yan, ibabayan. Kasi ito, para dito. Yan. Tapos itong mga to, para dito. So, sa baba. Okay? So, ito, huwag yung kakalimutan, nilalagay ito. Stopper at guide. Kaya, konting pasensya. Yan. Ito, tapat mo tong yung gulong dito. Dito. Tapos ito. Yan yung alignment niya. Para may pasok niya. Ano yan? Yan, para sasama na siya. Yan. Yan yung trabaho ng stopper. Para sumama yung manipela. Diba? Tapos agad. Ngayon, gagawin natin. Mamaya na natin ilalagay itong mga cable. Ito muna. Ipitan muna natin. Kaya kailangan kontrahan natin. Kasama kasi umiikot yun eh. Yan. Yung dito, sa may steering mismo, itong bolt na to, kontrahan nyo. Yan. Para hindi umiikot kasama to. Yun. Yan. Ilagay na natin itong mga to. Balik na natin. Yun, no? Yan. Tapos ito. Tapos higpitan natin yan. Yan lang. Diba? Tapos na. Tapos ilagay na natin yung dito. Ano natin? Tanggalin natin yung kalso. Testing natin. Kung kamusta yung pinagawa natin. Steering niya. Uy, smooth. Okay naman. May kunting laban lang, pero kunti lang naman. Eventually, in the long run, pag nagagamit mo naman araw-araw to, mag-a-adjust naman yan, luluwag yan. Tsaka pwede mo namang luwagan yan dito. Kasi buksan mo lang yung B-bearings dito. Pwede mo namang maluwagan yan dito. Diyan lang naman yan. Importante yung pag nag-treno ka, wala na siyang clay o lagatok. Yun, wala. Wala na yung lagatok niya. So, okay na to. Dali natin.
Pinag-testing natin kung kamusta yung play niya. Ayun. Quality yung pinagawa natin mga ka-DIY. Yung nabili natin na Santal na brand. Very good. All good siya para dito. Tamang-tama saktuhan para sa gripin. Ang ganda ng clearance na yung back niya. Ganda oh. So, ganun lang yung mga ka-DIY. Yan. Sa atin yung trabaho natin. Ito yung mga ginamit natin, tools. Sliding hammer. Tapos yung mga yan. Yan. Ito yung para mabaklas mo to. Ayan, sliding hammer. Tapos, yung ano natin, huwag na to kasi ito yung malaki. Dalawa kasi ito pagka mabibili mo, set kasi yan. Size 32 na deep socket. Tapos, spanner. Hook spanner. 45 to 52. The best. Try din natin to. Obserbahan natin, tingnan natin kung ano yung review. Sabihin ko sa inyo kung magandang klase o hindi, kung kailan tatagal, hanggang kailan natin magagamit. So, Santal brand. Script lang po, hindi po tayo sponsor nito. Ito lang po yung tinry ko ngayon kasi yung una, itong 5-2 brand. Yung procedure mga ka-DIY, sundan nyo ng process na pinagawa natin. Dapat may mga tools kayo. Ito kasi kailangan deep socket yung para dito. Hindi kayo pwedeng makagamit ng mga expander na ganito. Hindi yan, papasok dito, mahirapan kayo. Not unless, baklasin mo lahat ng harapan. Pati yung mga wire, pati ito sa dibdib mo. Papaklasin mo lahat yan. Pero pagka gusto mo yan, mabilisan lang. Ito, deep socket, size 14. Tapos yung nut niya, 14 din. Tapos dito, tata nyo to na mahigpit pagka gumagamit kayo ng ito. Short range. Kasi dapat alam nyo yung value ng Newton meter. Kasi pagka nasubrahan nyo, magpuputulan kayo ng ulo ng bolt. Ay, magpapumatin siya na naman. So, ayun mga ka-DIY, yung link kung saan ko nabili ito, lagay ko na lang po sa description below sa comment section, sa Facebook page at siyempre sa YouTube channel natin. At kung nagustuhan mo itong video, share mo ito para makatulong sa iba. Siyempre, shoutout natin. Yan. Griffin Falcon Samurai Riders Community sa nationwide at siyempre dito sa Pangasinan chapter. Shoutout natin Boss Joey Panimbatan. Yan. At siyempre si Doc Banjo Martinez, Jason Ergisa from Basista, JC, si Ferrer. At marami pang iba, hindi ko na ma-mention yan kasi haba yung video natin. At syempre yung kasama natin, Alos Vlog. Ayan, pagka hindi naman iba-vlog to, siguro more or less mga 1 to 2 hours. Medyo natagalan lang tayo kasi binablog natin para makatulong tayo sa inyo. Syempre DIY tutorial. Ayan, so dahil lang po yung video, ingat lang po sa pag-DIY dito sa HPT. Dalawa lang po ang mini ng DIY. Do it yourself or destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT sharing is caring. Maraming salamat. Ugad, ubed, glory, and bird dams. Signing off.